Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari na po tayo magsayo upang muling magsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Puri ng Panginoon. Kaya po ay kumalasan at pagpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Sa bawat umagang kailan
patuloy kang siyang umino sa aming kalagitnaan, Panginoon. At sa maghahayag ng magandang balita, Panginoon, ituloy mo sa aming mga kaibuturan, Panginoon, sa aming mga puso, ang bawat salita mo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na muling itaas ka, Panginoon, at takilain mo, Panginoon. Marapat na ikaw ay maitanghal sa araw na ito, Panginoon, at sa araw-araw namin ginagawa, Panginoon. Salamat po sa iyo po mataas na papuring pasasalamat sa matamis mong pangalan ni Jesus ang lahat kayo sabi namin. Amen. 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 Kung meron po tayong mga Biblia, ating bubuksan mula sa Gawa, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 12. Meron namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki, at Safaria naman ang babae. Subalit nagsabwatan ng dalawa, hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao na sinungaling kundi sa Diyos. Nung marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Oo, iyan lamang, sagot ng babae. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga nagbibig sa iyong asawa, at ikaw naman ngayon ang isusunod nilang ibig. Noon din nabuwal si Safira at sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya kaya inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Puri kong pagkabasa ng kanyang buhay na nagsalita. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Maulang umaga. Magandang umaga ni siya. Maganda na sa umaga. Amen. Sige po siguro mag-ipon na lang po tayo dito. Naulan yung iba. Yan. Kahapon. Epon. Hindi na. Ito ako. Epon. Dito. Lagi na. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po bang pinagpala ng Panginoon? Amen. Pinagpala po ang lahat dahil nagising po tayo at muli. Nandito po tayo sa kanyang tahanan para magpasalamat at sumamba sa kanyang presensya. Amen po ba? Pinagpala. Ilaw. Praise God. Napakaganda ng binasa kanina. Napakinggan niyo po ba? Opo. Kung iisipin natin yung kwento nila Safira, nung mag-asawang Safira at Ananias, nakakatakot. Si
Sa pera mo ka. Nakakatakot yung panahon ng ating Panginoon na kasalukuyan, kasagsagan ng kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos ng araw na yun. Pero tayo po ay magpo-focus po sa verse 4. Sabi doon sa verse 4, bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos? Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Sino po yung nagsasalita dito? Si Bernardo. Nung time kasi na yun, yung mag-asawa, nakita nila, kasi nung panahon po ng ating Panginoong Yesus nung nawala ng ating Panginoong Yesus, yung mga apostol niya, yung pinagkatiwala niya, na magkalat ng kanyang mga salita. At ang mga apostol niya, lahat ng sumunod sa kanya at naiwan dito, nakasama ang Espiritu Santo, hindi sila nagdalawang isip na ibenta ang lahat ng meron sila. At yung mga pinagbebentahan ay ibinabahagi nila sa mga kapatiran na wala. Para hindi nila naranasan yung hirap, hindi nila nakikita na naghihirap yung mga kapatiran. Kaya ang mga pinagbebentahan ng anumang ari-arian nila, ipinaparte po nila yun sa mga kasama nila. Amen po, nakita niyo po yun? Pero itong mag-asawa na to, sa kagustuhan nila, kasi pinupuri sila Bernardo, nung time na yun, pinupuri sila ng tao. Nakaramdam sila sa puso ng inggit at ng kung ano-ano. Sabi dito ni Bernabé, habang hindi nyo ipinagbibili yan, sa inyo yan. Ganun din tayo. Kung meron tayong ari-arian, sa atin yun. Nasa sa atin din, kung ibibigay natin ito o hindi. Kasi tayo ang may-ari nun. Pero nung mag-asawa, tinanggi nila at nagsinungaling sila sa ating Panginoon. Bagamat natural sa tao, sa atin, na may tatago natin ang pagsisinungaling. Pero sa ating Panginoong Jesus, o sa ating Panginoong Diyos na nasa langit, ay hindi natin makikita ang pagsisinungaling na ginawa ng mag-asawa na po. Anong nangyari po sa kanila? Nakakakilabot. Sabay sila, bagamat magkahiwalay na oras, pero nung din namatay sila. Nakita niyo? Bakit? Sabi nga doon, di ba sa inyo yan? Desisyon nyo kung ipagkakaloob nyo ang pinagbilhan ng ari-arian ninyo. Pero bakit nagtago kayo? Bakit kayo nagsinungaling? Makikita nyo, kung pagbubulay-bulayan natin ang istorya ng mag-asawa na to, desisyon nyo ang masusunod kasi kayo ang may-ari niyan. Ang gusto lang ng Panginoon ay maging tapat kayo. Tinanong sila ito lang ba ang pinagbentahan ng ari-arian mo? Anong sabi? Anong po sabi ng kanyang asawa? Ni Ananias. Opo, yan lang po. Yan lang po na pagbilhan. Pwede naman niya sabihin, opo, ito po ang napagbilhan. Pero hindi ko po maibibigay ang lahat ng nagbenta. Pwede niya ipagtapat. Kasi sa kanya yun Siya nga magdidesisyon. Pero siya, noong time na yun, nagsinungaling siya. At sumunod na oras, dumating naman si Sapira. Mukhang pira. Ganon din. Ganon din ang kanyang ginawa. Nagkasundo silang mag-asawa na magsinungaling sa tao. Pero hindi nila alam na nasasaksihan ng Panginoon at nakikita ng Panginoon ang laman ng puso ng tao. At ding oras na yun, namatay si Sapira. Ang gusto lang ng ating Panginoon, maging tapat tayong lahat. Amen po ba? Tell the truth in our face. Sasabi dito, ang aklat ng gawa ay nagpapakita ng kapanganakan at paglago ng unang iglesia. Sa mga naunang
kabanata, makikita natin ang pagkakaisa, pagmamahalan, pananalanginan, at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga sumasampalataya. Ang mga Kristiyano noon ay kusang loob nagbabahagian upang walang nangangailangan sa kanilang samahan o kalagitnaan. Sa pagtatapos ng Gawa 4, mababasa natin ang halimbawa ni Bernabe na ipinagbili ang kanyang lupain at ibinigay ang halaga nito sa mga apostol. Dahil dito, marahil ay nakatanggap siya ng paggalang, paghanga mula sa mga tao. Pagpapala. Diba? Ano yun eh, bonus na lang. Bonus na lang yun kung tignan ka ng tao. Alam niyo, nung nakaraan, si Eric, minention niya tayo, pasalamat siya sa lahat na naging parte ng kanyang journey. Bilang walang tumayong magulang. Dahil sa pagtatapos niya, marami ang naka-involve kung bakit niya naranasan ngayon ang journey niya ngayon. Bakit niya narating yun. Lahat ng tao na nasa likod nun at yung mga hindi, binanggit niya, nagpasalamat siya. Kaya nakakatuwa, sabi ko nga, kinongrats ko siya, kasi nakakatuwa, nakaka-proud na ang lahat ng papuri ay ibinigay niya sa Panginoon. Sabi, hindi niya mararanasan yung gano'n kung hindi siya naglingkod sa Panginoon, kung hindi siya naging matatag sa pananampalataya. Napakahirap na nag-aaral ka na wala ka. Diba? Na nandun ka lang sa mga tao dito. Diba? Pero salamat, diba? Itinaas niya ang Panginoon sa buhay niya. Tumanaw siya ng utang na loob sa mga tao na nasa likod niya. Diba? Lahat tayo ni-mention niya. So sabi doon, nakatanggap siya ng paggalang at paghanga mula sa mga tao. Ngunit, sa simula ng Gawa 5, ipinakita ang kabaligtaran sa buhay ni Ananias at Sapphira. Nais din nilang magkaroon ng magandang reputasyon. Nakita niyo yung gusto ng mag-asawa? Magandang reputasyon sa iglesia. Gusto rin nila na makatanggap sila ng papuri ng mga tao. Yun ang binisay ng puso nila. Sabi dito, ngunit hindi nila nais isuko ng lubusan ang kanilang mga ari-arian. Ang kanilang problema ay hindi kakulangan sa pagbibigay, kundi kakulangan sa katapatan. Nagsinungaling. So sabi dito, ang sentro ng kasalanan nila ay hindi ang perang itinago. Itinago nila kundi ang pagsisinungaling nila sa Diyos. Makapagtago sila ng pera, pero ang pagsisinungaling nila sa Diyos ay hindi maitatago. Amen po ba? So sabi sa una, ang Diyos ay higit na nakatingin sa puso kaysa panlabas na gawa. Sabi po, sinabi ni Pedro, ipinapakita nito na bago pa man ni Ananias ang kanyang ipinapakita nito na bago pa man gawin ni Ananias ang kanyang kasalanan, nagsimula muna ito sa kanyang puso. Totoo naman. Kung ano nga ang sinasabi ng puso, yun din na lumalabas sa ating bibig. So, gayon din ang nangyari kay Ananias. Nanggaling sa puso, nag-desire siya na gusto ko rin purihin ako. Gusto ko rin maranasan na pinupuri ako na ang galing mo, salamat, di ba? Sabi doon, ang kasalanan ay kadalasang nagsisimula sa maling pag-iisip, maling motibo, lihim na pagnanais na mapuri ng tao. Nakikita ng tao ang ating ginagawa. Ngunit, nakikita ng Diyos ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Hindi maitatago sa ating Panginoon yung lahat ng ating ginagawa. May tatago natin to sa mga leader natin, may tatago natin to. Pero sa ating Panginoon, Diyos na nasa langit na lagi nakatungkay, walang lihim na hindi maitatago sa Kanya. Amen po. So sabi dito, may taong aktibo sa simbahan. Umaawi, tumutunog
tumutugtog sa worship team, nagbibigay ng ikapu, ng tithes and offering, dumadalo sa lahat ng gawain. Ngunit, kung ginagawa niya ang lahat ng ito upang purihin ng tao at hindi para luwalhatiin ng Diyos, nakikita rin ng Panginoon ang tunay na motibo ng ating mga puso. Nakakatakot na baka tayo nagpapagal sa pagkilos dito sa church, naglilingkod tayo, pero wala dito sa puso natin. Yung tunay na motibo. Ano ba ang motive ng puso ko? Bakit ako kumakanta? Bakit ako nagsasalita rito? Bakit ako nagtatayos sa offering? Ano ang motive ng puso ko? Para lang ba kapurihan ako? Para ba itaas ko ang sarili ko? Na magaling ako? Performer ako? Maaaring yung iba ganun. Alam niyo nung nakaraan nagpunta kami sa Manila, yun ang mga tinuro sa amin. Maraming mga worship team ang bumagsak dahil ganun ang nangyari. Yung mga nakikilala natin mga worship leaders, na kilala natin, na hinahangaan natin, na hindi natin alam yung mga sikreto, pero nung nag-aral kami, sinabi. Nakakalungkot dahil sikat na sikat sila, pero yung pala naging buhay nila. Nag-enjoy sila sa famous, sa katanyagan nila, nakalimutan nila na ang talento na meron sila ay galing sa Panginoon. Sarili na nila yung naitataas sila, hindi na ang Panginoon sa buhay nila. Diba nagpupunta pa nga yung sila dito, yung mga nagko-concert sa iba't ibang bansa. Pero nakalimutan nila na ang Diyos ang pinaglilingkuran nila. Napakaraming churches ang bumagsak. Dahil ang nangyayari, ang mga leaders, gusto nila sila ang maparangalan, hindi ang Diyos na kumikilos sa kanang bahay. Kaya maraming church ang nawala, maraming church ang nagsara sa ibang bansa. Nakakalungkot na yun ang maririnig mo. At totoo po yun. Totoo pong nangyayari. Dahil anong nangyayari? Yung motive, yung maling motibo ng puso ng mga tao. Yung maling motibo ng mga leader, yung mga maling motibo ng mga worship team, ng mga dancers, ng mga nagtatayos and offering, maling motibo. Dahil ang gusto nilang parangalan, ang sarili lang nila, hindi ang Panginoon sa buhay nila. Amen po? Sasabi dito, ngunit kung ginagawa niya ang lahat ng ito upang purihin ng tao at hindi para luwalhatiin ng Diyos, nakikita rin ng Panginoon ang tunay na motibo. Tanungin po natin ang sarili natin. Bakit ako naglilingkod? Ako sabi ko nga noon, open ko ako sa inyo. Bakit ako naglilingkod? Nakakapagod. Yung nag-aaral ka, na parang walang pumapasok sa utak mo. Dumarating sa amin yun eh. Ba't ako naglilingkod? Pero nung siniyasat ko ang puso ko, mahal ko pala ang Panginoon. Kung bakit ako naglilingkod, kahit nahihirapan ako, mahal ko ang Panginoon. Diba sinabi ko po yun sa inyo? JRL is JRL. Pero ang Diyos ang pinaglilingkuran ko, kaya ako nandito. Amen po. Sana ganun din po ang motive ng ating puso. Bakit ako nandito? Bakit kami nandito? Sayo kami ng sayo. Galing kami school. Nakapagod na kami kila Ate Rosel, Ate Ronnie. Message sa GC. Kasi yung mga youth na yan, hindi lang yan ministry na hawak nila. Kundi alam ko, mahal nila ang ministry kaya sila nandito. Katulad kahapon, tanungin nyo ang dancer kung nakainang ano sila. Kaya makikita nyo mga lata sila, pati ang mga banda, mga nanlalata. Totoo naman, kasi gabi na kami dumating. Kagabi. Pero bakit nila ginagawa yan? Kasi mahal nila ang ministry nila. Mahal nila ang Panginoon na pinaglilingkuran nila. Nakakatuwang marinig. At alam ko na totoo yun. Ewan ko kung totoo ah. Totoo ba guys? Siyempre, hindi naman nila gagawin yung effort na yun eh. Kung hindi nila mahal ang Panginoon, magsasawa ka. Sa totoo lang, kung hindi mo mahal ang Panginoon,
hindi mo minahal. Pero kung mahal mo ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, kahit pagod ka, hindi ka bibitaw. Kahit nasasaktan ka na, hindi ka bibitaw. Amen po ba? Amen. So sabi doon, ginagawa ko ba ito para sa Diyos o para sa pagkilala ng tao? Ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa ating ginagawa, kundi sa ating puso. Sa pangalawa, sabi dito, ang Diyos ay hindi nanghihingi ng lahat ng ating pag-aari. Ngunit, hindi hihingi niya sa lahat ang ating katapatan. Amen. Yung pong nais ng ating Panginoon na maging tapat tayo. Aanin ba niya yung mga tithes and offering natin? Hindi ka kailangan yan. Pero kailangan ng ating panambahan. Pero ang Diyos hindi niya kailangan yan. Ang gusto niya, yung tapat na puso. Para pag lumapit tayo sa Kanya, kahabagan tayo. Sige nga po, isipin niyo, imagine niyo, may lumapit sa inyo, nagmamakaawa, pero yung itsura mukhang hindi sincere. Sa tingin niyo ba, aawaan mo? Yung alam mo sa tao yung nagsisinungaling at hindi eh. Ganun din ang ating Panginoon. Pag alam ng Panginoon na totoo ka, ewan ko na lang kung hindi niya pakinggan yung prayers mo. Yung prayers natin. Ganun din tayo sa tao eh. Minsan tinitimbang natin, totoo ba sinasabi nito? Ganun din tayo. So ganun din, mas lalo higit ang ating Panginoon. Ang tao, kahit pa paano, makakapagtago pa ng lihim eh. Pero sa ating Panginoon, hindi po. Kahit maliit yan. At yun ang nakakagilty. Nakakagilty. Nasabi dito sa Gawa 5:4, mahalagang maunawaan po ang sinasabi dito ni Pedro. Habang hindi pa na ipagbibili, hindi ba iyon? So, ibig sabihin, pag-aari mo pa. Habang hindi pa na ibebenta yan, sa'yo yan. Sa madaling salita, hindi ka naman pinipilit na ibenta ang lupa mo eh. Di po ba? Kaya dapat pumaunawaan natin sinasabi po dito ni Bernabe. Kaya nga i-explain sa kanya, ni Bernabe, kay Ananias, sinabi niya dito, habang hindi mo pinagbibili yan, sa'yo yan. Desisyon mo kung magbibigay ka o hindi. Pero bakit ka nagsinungaling? Sabi dito, sa madaling salita, hindi naman pinipilit na ibenta ang lupa mo. At sinabi rin niya, nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ang kapangyarihan? Ang halaga nito, nasa sa iyo pa rin kung ibibigay mo sa amin yung napagbilhan ng iyong lupa at o ng iyong ari-arian. Kasi ikaw may-ari niyan. Nakukuha po ba natin? Amen. Nakukuha natin. So sabi doon, ibig sabihin, hindi ka rin pinipilit na ibigay ang buong halaga. Yun po yung point ni Bernabe doon. Ang problema ay hindi ang halaga ng pera. Ang problema ay nagsinungaling sila tungkol dito. Nasa kanyang kapasyahan eh. Ang gusto lang ng Panginoon maging tapat siya, pero nagsinungaling siya. Liar, go to hell. Kasi pag-aari niya yun eh. Ikaw ang magdidesisyon. Pera mo yan, magdesisyon ka. Kung magtatays ka, mag-o-offering ka, sa'yo yan. Hindi ka pinipilit. Pero anong ginawa niya? Nagsinungaling siya. Ay, ito lang po na pagbilan. O, di patay ka ngayon. Bagsak. So sabi dito, ang mahalagang aral dito, sabi dito, hindi sinusukat ng Diyos ang ating kabanalan sa laki ng ating ibinibigay. Amen po. Sinusukat niya ito sa katapatan ng ating puso. Dito siya tumitingin lagi. Nakita nyo? Dito siya lagi tumitingin yung katapatan. Mas mahalaga sa Diyos ang tapat na maliit na handog, tapat na paglilingkod, tapat na pananalangin, kaysa malaking bagay na may kasama pang-iimbabaw. Hindi po yung babao pang-imbabaw. Pag-imbabaw. Natatay sa offering ka nga, pero ang puso mo, may halong pagyayabang
mapag-imbabaw. Yun po yung kahulugan nun. Mapag-imbabaw. Halimbawa, mas nalulugod ang Diyos sa isang taong nagbibigay ng 100 ng buong katapatan kaysa nagbibigay ng 10,000, ngunit ginagawa lamang upang mapansin ng iba. Nakakalungkot. Nakita nyo maliit na halaga, 100 lang. Pero parang ito po yun sa babaeng nagulog dun sa handogan. Diba? Huling sentimo na lang, ibinigay pa niya. Yun na lang natitirang yaman niya. Samantalang ang mga mapag-imbabaw talagang kumakalansin sa banga. Naingay kasi ang dami nilang bigay. Pero yung babae na yun, pagulog niya, walang kaingay-ingay. Kasi wala, isa lang eh. Yun na lang natitira sa kanya. Pero ang Diyos ay nakatingin sa puso ng babae. Mas pinagpala niya ang babae na yun kaysa doon sa maraming nagbigay na napakaingay ng bigay. Amen po ba? Amen. So sabi sa pangatlo, ang pagpapakunwari ay nagdudulot ng panghihina ng spiritual na buhay. Pagkukunwari. Ang salitang hypocrite ay nangangahulugang artista o taong may maskara. Nakita niyo po yan? Ganito ang ginawa ni Ananias at Sapphira. Nais silang makita sila ng mga tao bilang mapagbigay, banal, spiritual. Nakakalungkot din na maraming Kristiyano ngayon ang nahaharap sa parehong tukso. Totoo po. Nung nag-aral kami, yun ang mga inaral namin. Marami na Kristiyano ngayon ang nagpapanggap na maka-Diyos, spiritual, tapat, pero sira ang patotoo sa sanlibutan. Amen po. Nakakalungkot na marinig, pero nangyayari po ito sa loob ng simbahan. No. Na paglabas sa church, hindi na Kristiyano. Siguro kung mangyayari yung panahon ni Ananias at Sapphira sa buhay natin ngayon, maraming mamamatay. Marami ang mawawala dito sa simbahan. Pero wala sa atin yung dito, amen po ba? Amen. Wala sa atin yung dito. I-clean natin yun. Amen. Kaya nga lagi tayo nagpapalinis ng ating mga puso at isipan na maging tapat tayo at gawin yung banal na tahanan ng ating mga puso. Para hindi tayo matulad kila Ananias at Sapphira na sa isang iglap ay pinatay ng ating Panginoon. Dahil hindi nila pagtatapat. Sabi dito, banal sa simbahan, ngunit magaspang ang buhay sa bahay nila. Magaspang ang ugali sa bahay nila pag-uwi. Malakas panalangin sa harap, ngunit walang personal na panalangin. Maganda ang panlabas sa anyo, ngunit puno ng sama ng loob. Hindi nais ng Diyos ng reliyosong maskara. Nais niya ang tunay na pagbabago ng ating puso. Ako sabi ko nga, tuwing nananalangin ako, dahil tao lang tayo, yun yung lagi kong prayer sa Panginoon. Lord, yung puso ko. Kasi sabi nga dito, sa puso, tumitingin ng Panginoon. Lord, baguhin niyo ang puso ko. Kasi tao lang Lalo na kapag naiinis ka talaga sa kausap mo, nagkakasala tayo Yung tumingin ka nga lang, nagkakasala ka Kaya lagi yung prayer sa Panginoon, Lord, baguhin mo ang puso ko. Dahil una, ginagamit mo kaming lingkod mo, Panginoon. Naghahayag kami ng Word of God. Umaawit kami sa iyo. Tumutugtog
tumutugtog kami sa iyo, sumasayaw kami sa iyo, pero sira ang buhay namin. Kaya Lord, baguhin mo ang buhay namin. Baguhin mo naman ang puso namin. Gusto namin maging tapat sa harapan mo. Nakakatakot kasi na baka dumating yung time na matulad kami kila Ananias, Sapphira, na hindi naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Ang gusto na lang nila na parangalan sila ng tao, bagsak ang patotoo. Amen po? Tayo pag nagpe-pray tayo, ganun ang gawin natin. Lord, baguhin niyo ang puso ko. Alisin mo yung nagiging na para hindi namin kasunod ang kalooban mo, Panginoon. Mahirap, pero walang imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? Mahirap, kasi tao tayo eh. Tapos hindi naman perfect ang kaharap mo. Magkakasala ang bawat isa sa atin. Pero huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay mapagpatawad. Ang gusto lang niya, lumapit tayo, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Huwag tayo nagukulang sa panalangin. Amen po ba? Mas mabuting maging totoo sa ating kahinaan kaysa magkunwaring malakas. Mas mabuting umamin sa Diyos kaysa magpanggap sa harap ng tao. Sabi po sa pang-apat, ang kabanalan ng Diyos ay dapat dalangin. Sabi sa Gawa 5:5-11, nang mangyari ang hatol ng Diyos kina Ananias at Sapphira, ang buong iglesia ay napuno ng takot. Hindi ito simpleng takot na parang takot sa parusa. Ito ay paggalang, pagpipitagan, pagkilala sa banal na Espiritu. Kabanalan ng Diyos, Minsan, nagiging pamilyar tayo sa mga gawain ng ating simbahan. Hanggang sa makalimutan natin kung gaano kabanal ang Diyos na ating sinasamba. Noong time na yun, makikita ninyo, sa atin kaya mangyari yun na balitaan natin na namatay yung mag-asawa dahil sa hindi nila ng pagiging tapat. Ano kayang mararamdaman natin? Lalo na tayo yung mga dito sa church, yung mga sumasamba sa Kanya, naniniwala. Yung sa pagtataisa ng offering natin, sa tingin natin, ano kayang mararamdaman natin? Yung mamamatay, hindi ka magtatapat. Ako, talagang matatakot ka. Matatakot ka. Pero sila, yung mga tao na nakaalam ng pangyayari na yun sa mag-asawa, nagkaroon sila ng malalim na paggalang. Tapos mas lalo nila pinagpitagan ang ating Panginoon at kinilala ang Kanyang kabanalan. Nakita nyo, hindi nila naramdaman yung takot na mamamatay ako, ano hindi. Natakot sila dahil ganun pala kabanal ang ating Panginoon at ganun siya makapangyarihan. Yun ang naramdaman nila. Hindi yung takot na baka pag nagkamali ako, mamatay din ako. Hindi ganun. Mas lalo nilang nirespeto ang Panginoon. Mas lalo nilang ginalang. Sabi doon, pinitagan. So sabi doon, ang Diyos ay mapagmahal, maawain, mapagpatawad. Ngunit, siya rin ay banal, matuwid, makatarungan. Hindi dapat gaanuhin lamang ang kasalanan. Huwag natin tinitignan ng kasalanan na, yun lang naman ang ginawa ko eh. Mapamarusahan ka agad. Hindi ganun yun. Pagsisinungaling yun eh. Hindi tayo naging tapat. Kaya huwag natin ganuonin lang yung kasalanan. Pinagtakpan ko lang naman kasi mapapahamak yung anak ko. Pero ang anak mo gumawa ng kasalanan. Pero pinagtakpan mo. Kasi bakit? Natatakot tayo na mapahamak ang anak natin kahit mali na. Yun lang naman yung sinabi ko, naparusahan agad ako. Hindi yun. Sabi nga dito, wag daw natin gaganoonin lang daw ang ating mga kasalanan. Kahit sabi mo, maliit lang yan, kasalanan pa rin yan.
Sabi nga, yung salitang white lies, naririnig ko yung white lies, walang white lies, kasalanan yan. Kahit sabihin mo sa ikabubuti ng kapwa ko yung ginawa ko, pagsisinungaling pa rin yan, pinagtakpan mo siya. Na kahit alam mong mali, pinagtakpan mo. Kasi kamag-anak ko eh. Kaya pinagtakpan ko na lang. Diba? Sabi mo nakabangga yung anak mo, pero sasabihin mo hindi. Kasi ayaw mo mapahamak. Yung iba tinatawag din ng white lies para doon sa ikabubuti. Nakakabuti rin yung pagsisinungaling. Pero, kasalanan pa rin po yun. Walang kasinungalingan ang hindi kasalanan. Kasalanan po yun. Kaya wag daw po natin titignan, nagaan doon. Ganun lang daw po yun. Wag. At sabi sa panlima, ang katapatan ay nagbubukas ng daan sa pagkilos ng Diyos. Sabi sa 5:11-12, pagkatapos ng pangyayaring ito, mas lumakas ang patutuo ng iglesia. Nagkaroon ng pagkakaisa, paggalang sa Diyos, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hihintayin pa ba natin sa ating iglesia na may mamatay bago tayo maging tapat sa ating Panginoon? Nakita niyo sila nung nangyari yun? Anong nangyari sa simbahan nila? Nagkaroon daw ng pagkakaisa, paggalang sa Diyos, kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, nung hindi pa nangyayari yung mga ganong bagay, nandun pa rin sila sa kasalanan. Pero dahil nangyari po yun sa mag-asawang Sapira at Ananias, nagkaroon ng pagkakaisa at paggalang sa Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga tao na nandoon. Kasi noon pa lang sila naging seryoso sa paniniwala na ang Diyos ay buhay at totoong nagpaparusa. Naging maingay kasi yung nangyari na yun. Sabi nga, kumalat sa bansa nila ang nangyari ngayon sa mag-asawa. Naging mapag-imbabaw, naging mapagkunwari, nagsinungaling na wala ang katapatan sa ating Panginoon. Kapag ang iglesia ay may integridad, una sabi doon, mas malaya ang pagkilos ng Diyos. Pangalawa, mas magiging mabisa ang ministeryo. Pangatlo, mas nagiging kapani-paniwala ang patutuo ng iglesia. Totoo naman, mas maraming kaluluwa ang naaabot para kay Kristo. Sa tingin nyo, kung sira ang ating iglesia o sira tayo sa tao, makakahikayat po ba tayo? Tayo po tatanungin ko dito. Sa tingin niyo po ba, kung sira tayo sa tao at ang ating iglesia, ay makakahikayat tayo ng mga kaluluwa na nandyan sa sanlibutan? Hindi, kung sira tayo, bawat isa sa atin, maging ako, kung sira tayo sa labas, hindi tayo makakahikayat ng kaluluwa. Pero kung tayo ay buhay na pagtotoo dyan sa labas, ay baka mapuno po natin ang ating simbahan. Baka mas lalong dumami ang mananampalataya ng ating Panginoon. Nagkakaroon ng pagkakaisa, nagkakaroon ng pag-ibig, nagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Baka dagsain po tayo ng mga unbelievers. Amen po ba? Baka kasi pag may lumapit sa atin, sinusungitan natin. Iniiwasan natin. Kasi ang dungis-dungis, mabaho. Mga ating tao yan, iwasan mo. Diba? I-remind ko po kayo na ang lahat ng lingkod ng Panginoon ay hindi naging perfecto. Lahat ng lingkod ng Diyos na nandito sa Biblia, hindi po sila perfectong tao nung nakilala nila ang Panginoon Jesus. Pero ang buhay nila ay binago nila at ibinigay nila ng buong puso sa ating Panginoon at ipinaglingkod nila ito ng tapat. Nakita niyo? Mga ari-arian nila, wala silang tinira para sa sarili nila. Ang Diyos ang nakakaalam.
Kasi hindi nila naranasan yung nangyari sa mag-asawa. Kaya makikita natin yung katapatan ng kanilang mga puso sa tunay nilang paglilingkod sa ating Panginoon. Ibinigay nila sa mga kapwa nila yung ari-arian nila, yung pinagbentahan para hindi makaranas ng hirap ang mga kasama nila. Hindi ko sinasabi na ganun din ang gawin ninyo. Ang sinasabi ko, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Kung may lumalapit sa atin, tulungan na maluwag sa puso. Bawal po ang hypocrite o mapang-imbabaw para lang masabing tinulungan ko yun eh. Di ba? Sasabi doon, mga praktikal na aplikasyon para sa mga magulang, maging tapat na halimbawa tayo sa ating mga anak. Para sa mga kabataan, maging totoo sa inyong pananampalataya kahit walang makakakita. Kahit wala ang mga leaders o ang mga magulang ninyo, maging tapat kayo, lalo na yung mga nasa ministry. Sabi nga namin, lagi kami nag-a-advise sa kanila, na baka kayo sa isko nakikipag-away kayo, nagbumura kayo, alalahanin ninyo na nasa ministry kayo ng ating Panginoon. Lagi niyong iisipin ng Panginoon. Huwag niyong gawing sirang patotoo ang iyong mga sarili. Hindi talaga tayo makakahikayat pag gano'n. Yung invite kayo ng invite, hindi niyo sila ma-invite. Bakit? Kasi may nagsasabi sa leader na, uy, si Galon, nagbumura. Di ba umatin sa inyo yun? Nakikipag-away po yun. Di ba? Maging totoo sa iyong pananampalataya kahit walang nakakakita para po sa mga worship team. Huwag lamang maglingkod sa entablado, kundi maging banal din sa pribadong buhay. Para po sa mga leaders, tayo po yun. Mamuno na may integridad at kababaang loob. Para po sa buong iglesia, pahalagahan ang katotohanan kaysa sa reputasyon. Panindigan natin yung katotohanan sa ating mga buhay. Nung nakaraan, may pinagsabihan po kami. Ako, sabi ko, huwag niyong kinukonsinte yung pagnanakaw nila. Hindi pa tapos ang flood control, issue ng flood control. Ngayon, bypass road naman ang sisirain. Dahil sa pagbili ng mga materyales na hindi naman nila pag-aari. Huwag yung kinukonsinte o binibili ang anumang galing sa nakaw. Dahil parang sinuportahan ninyo ang pagnanakaw nila. Kaya, nung pinagsabihan ko talaga, hindi ako natatakot. Sinabi ko talaga yun, na huwag nyo yung binibili, huwag kayong bumibili ng nakaw. Kasi sa inyong bagsak niyan, yung parusa, kasama kayo sa kaparusa. Kasi kinonsinti ninyo eh. Kinonsinti. Bahala na yung Panginoon sa kanila. Amen po ba? Pahalagahan ng katotohanan. Huwag tayong matakot na tindigan yung pagiging Kristiyano natin. Kahit nasabing pakailanera tayo. Nasa katotohanan tayo eh. Nasa katotohanan tayo. Kung piling nila pakailanera tayo, okay lang yan. Ang mahalaga sinabi natin katotohanan. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na ihayag ang totoo. Ako mahuhuli po ako pag nagsisinungaling ako. Mahuhuli po ako. Pag sinabi, swear to God, wala na, bagsak na ako. Aamin at aamin ako. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya sumumpa eh. Hindi ko kaya magsinungaling. Straight to the point na sasabihin ko talaga, hindi ko kaya. Doon ako mahuhuli. Pag pinasumpa na lang, bagsak ako doon. Amin ko po yun. Sabi dito sa pagninilay, sa una, may mga bahagi ba ng aking buhay na itinatago ko pa sa ating Diyos? Sa ating po yun. Yung tanong na yun ay sa ating lahat. Meron pa ba ako sa parte ng buhay ko na meron akong itinatago mga kasalanan? Pangalawa, sabi dito, naglilingkod ba ako upang purihin ng tao o upang
pagwalhatiin ng Diyos. Tanungin po natin yung sarili natin. Maating pa ba ako para lang masabing Kristiyano ako? Maawit ba ako sa Panginoon para sa Panginoon o para itaas ko ang sarili ko? Pangatlo, sabi doon, meron ba akong maskara na isinusuot sa harap ng ibang tao? Minsan nangyayari sa amin yun, sa aming mga leader. Kasi nakakaramdam kami ng pagod. Pero kailangan maging matatag. Nararanasan namin magsuot ng maskara para makita na ang Diyos ang kasama namin sa laban namin. Na hindi kami bumibitaw. Kahit na napapagod, nakakaranas kami yan. Yung maharap kami sa tao na nag-advise kami, kahit kami sa sarili namin, may pinagdadaanan din kami. Pero gusto namin na maka-encourage kami. Kaya nararanasan namin magsuot ng maskara paminsan-minsan sa harap ng tao para lang makita nila na malakas kami. Pero hindi nila alam, deep inside, may pinagdadaanan din kami. Mayroon, sabi ko, paano ko maipapakita ang higit na katapatan sa Panginoon ngayong linggo na ito? Hamunin natin ang sarili natin, mga kapatid, ngayong linggo na ito. Paano ko maipapakita ang katapatan ko sa ating Panginoon? Kasi lagi siya nakatingin dito eh. Tinitingnan niya kung gaano tayo katapat sa Kanya bilang mga lingkod niya kumilala sa Kanya. Minsan kung tayo nakakaranas tayo ng pagod, hindi masama lumapit sa ating Panginoon. Na umiyak tayo sa Kanya, sabihin natin sa Kanya yung nararamdaman natin. Yung alam mo na, kasi kahit sabihin mo asawa mo, kasama mo lagi, feeling mo na hindi niya makuunawaan yung pinagdadaanan mo. Kaya minsan mas pinipili mo na lang sabihin sa Panginoon yung pinagdadaanan mo. Lalo sa mga nanay, sa mga magulang, may mga kabataan din na gano'n. Na feeling nila hindi sila nakuunawaan ng pamilya nila. Kaya lagi namin sinasabi, mas piliin ninyong lumapit sa ating Panginoon at mararamdaman ninyo yung pagyakap niya at kasagutan sa mga lahat ng prayer natin. Kaya this week, tanungin natin yung ating mga sarili. Paano ko may papakita sa Panginoon ang aking katapatan ngayong linggo na ito? Sabi din sa conclusion, ang gawa 5:1-12, lalo na ang gawa sa 5:4, ay isang malakas na paalaala na hindi nalilinlang ang Diyos sa ating mga panlabas na gawa. Maaaring maitago natin ang tunay na kalagayan sa ibang tao, ngunit nakikita ng Diyos ang ating puso, motibo, at intensyon. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong tao. Ang hinahanap niya ay taong tapat. Hindi niya hinihingi ang pagpapanggap. Hinihingi niya ang katotohanan. Hindi niya kailangan ng ating magandang imahe. Nais ng ating puso, nais ng ating Panginoon, yung pusong lubos na sumusunod sa Kanya. Ngayong umaga, mga kapatid, mas mabuting maging simpleng Kristiyano, tapat kaysa tanyag na Kristiyano nagpapanggap, sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na inyo, kundi sa puso na tunay na sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Itong mensahe na to, kasi binasa ko ito nung nag-devotion ako. Sabi ko, ang topic kasi namin, punod 1. Pero ito yung devotion ko. Ano siya, nangusap siya sa akin. Kaya sabi ko, ito ang ituturo ko, itong gawa. Salamat sa Panginoon. Kasi yung mensahe
mensahe na nais niyang iparating ay nararanasan namin basta totoo kang lumalapit sa Kanya. Totoo ka na sinusuko mo yung sarili mo sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid, hamunin natin ang sarili natin. Paano ko ba maipapakita sa Panginoon yung katapatan ng aking puso? Stand firm, mga kapatid. Tindigan natin ang pagiging Kristiyano. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, stand firm. Tindigan niyo ang pagiging Kristiyano. Huwag kayong matakot na ihayag ang katotohanan. Huwag kayong matakot na sabihin ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Sige po. Tumayo po tayong lahat sa umaga na to. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon at patuloy tayong dudulog sa Kanya sa umaga na to. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy tayong magpasiyasat sa Kanya at hilingin natin na itong linggo na to ay siya ang patuloy nating maitaas sa ating mga buhay. Ano man ang pagdaanan, ano man ang kinatatakutan natin, pero kung kasama natin ang Panginoon, malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok na meron tayo sa buhay natin. Hindi perfecto ang buhay, pero pagkasama natin ng Diyos, lahat magiging maayos. Hallelujah, Jesus! Hallelujah!
Pero Lord, lagi namin dinadalangin sa inyo na ikaw ang patuloy na sumayasat sa bawat puso ng anak mo na naririto. Maging kami, Lord, na ginagamit mo sa iyong ministeryo. Yung pagsama mo, yung kapatawaran mo, yung pag-ibig mo, Lord, ang patuloy namin hinihingi na maranasan namin, Panginoon. Pagarihan mo, Lord, ang aming mga buhay, na lagi ka namin iisipin sa tuwing nakakagawa kami ng mga kasalanan na hindi nakalulugod sa iyong harapan. Lord, dalangin ko na huwag kaming matulad nila Ananias at Sapphira na pinarusahan mo dahil sa pagmumutwaring pagsisinungaling. Kaya dinadalangin ko, Panginoon, na ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng puso na may pagsunod sa iyo, Panginoon. Lagi niyo po kami i-remind. Lagi niyo po kami kakausapin sa tuwing namamali kami ng desisyon sa buhay namin, Lord God. Pangunahan niyo lagi, Lord, ang aming buhay sa paglakad namin sa sanlibutan na ito, Panginoon. Lord, alam niyo, yung mga tao kami, at ang mga nakakaharap namin na hindi perfecto, Panginoon. Walang pagkakataon na nagkakasala kami. Kaya Lord, humingi kami ng tawad na ikaw ang patuloy na naglinis sa aming mga puso, Panginoon, ng bawat isa na naririto. Kaya Lord, sa umaga na to, iparanas mo ang pag-ibig mo, ang pagyakap mo sa bawat isa, Panginoon. Ano man ang dala namin, Panginoon, sa aming mga buhay na nagpapahirap sa amin. Ano man ito, na sakit o pasanin, mga problema, Panginoon, kapaguran, pag-aalinlangan, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Patuloy kang kumilos sa buhay ng mga anak mo na naniniwala na may Diyos na buhay at lagi handang tumulong sa mga anak niya na gustong magpasakop sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya sa umaga na to, Lord, sa iyo na namin pinapaubay at itinataas ang lahat, Panginoon, na meron kami sa aming mga buhay, O God. Salamat nga sa mga kapatiran na naririto na naglaan ng oras para sambahin ka at pasalamatan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong pinakamataas sa papuri, pasasalamat at tanging pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang natay magsabi namin, Amen and Amen. Makakaupo mo po tayo. Kahit po idarami sa gawain ng pagbibigay. Sabi po sa aklat na itulong, Corinto, Kabanata 7:7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-atubili at hindi sapilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng naikagalahan, kahit po natin naman. Ang iman na dakila sa lahat, ikaw po ang nakakaalam ng puso ng bawat isa sa amin, hindi po ay nagbibigay ng ay kayogan at with a willing heart, Panginoon, kami po ay magbibigay, Panginoon. Hindi dahil ito ay nakasanayan na namin, Panginoon. Kundi ito, Panginoon, is how we express, Panginoon, pagsunod po namin sa inyo, Panginoon. Yan dalangin ko po, Panginoon, sa bawat kakaloob, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, yung patuloy na mag-bless sa kanila pong mga hanap buhay, sa kanila pong mga pinagkukunan ng salapi, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Nalangin ko po na hindi niyo po hayaan na magkulang yung bawat kapagkainan ng bawat isa, Panginoon. At Lord, sa mga kapatiran po namin na hindi po namin makakasama sa gawain mo na ito, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw po yung mag-bless sa kanila, Panginoon. Sa mga walang trabaho, Lord, yung magbibigay ng opportunity and job, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Hindi niyo po pababayaan, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon. Kaya dalangin po namin na sa amin sa pagbibigay, ikaw yung maitaas, Panginoon. Ikaw yung may hanggang sa buhay po ng bawat isa sa amin. And we must be faithful, Panginoon, katulad po ng aming pinakanggat, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa hawak po ng mga sarapin ito, Panginoon. Let your protection and guidance be upon her, Panginoon. Ingatan niyo po siya nilayo sa mga gawa po ng kaaway, Panginoon. At patuloy lamang po na magamit ang mga salapi na maliligot nito para po sa iyong gawa ng Panginoon. Sa pagbahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Sa bawat evangelism, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ng mga gawa. Purihin ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin may pagpupuri. Ito sa mataliniwala sa tanging pangalan naman po. Panginoon anak ng Jesus. Ang mga sa amin. Amen.
Sige po, mga kapatid, ang lahat po ay ngayon para sa pagbubukas ng gawain. Sino po bang lahat ay siyang-para? Ang lahat po ay sumalakpak. Mas malakas pa sa ulan. Hallelujah! Ay, magpuri sa Panginoon.
Umupo muna tayo.